Purihin ng Diyos sa umagang ito. Basta po kayong mga kapatid at mga kaibigan, isa na mapagpalang umaga na ibinigay sa atin ating Panginoon upang tayo po magpatuloy sa gawain ito sa mga oras na ito, sa pagpapakalat at pagkinig at pag-aaral sa mga salita ng ating Panginoon. At nawa po ay samahan niyo po sa ilang sandali upang gawin po natin ito sama-sama ang pag-aaral sa mga salita ng ating Panginoon. At nawa po ay nandiyan pa rin po kayo palagi na laging nakikinig sa mga salita ng ating Panginoon. So live po tayo ngayon mga kapatid at mga kaibigan mula po dito sa Tacloban. At ito po ang inyong kapatid kay Kristo na nagpapanyaya sa inyo. Samahan niyo po sila mga sandali upang ating pagsamahan at pagsaluhan sa umagang ito ang mga salita ng ating Panginoon kung saan dumadaloy ang biyaya ng ating Panginoon sa ating lahat, ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang mga salita inahayag ng ating Panginoon. Pinapakita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga salita niya kung ano ang kanyang mga ibig, ang kanyang mga plano at ang kanyang dakilang layunin para po sa sangkatauhan. Kaya po mga kapatid at mga kaibigan, napakahalaga. At ito po ay alam ng ating Panginoon sa Kristo habang nandito pa po siya sa lupa nung siya ay nagkatawang tao. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon na hindi lamang po nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng tinapay lamang, kundi maging sa salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. So ganun po kahalaga mga kapatid at mga kaibigan ang pakikinig sa mga salita ng ating Panginoon. At ayon po sa ating Panginoon sa Kristo na kung saan ay kung tayo may naniniwala sa buhay na walang hanggan ay saliksikin po natin ang banal na kasulatan. Dito po natin makikita kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos sa umaga ito mga kapatid at mga kaibigan. At bago po tayo magpatuloy ay pakinggan po muna natin ang isang awitin kung saan ang awitin ito ay nagsasabi sa atin paalaala. At pakinggan natin at damin po natin kung ano ang mga mensahe ng awitin ito. Masyadong kang mababa sa mga bagay na di kailangan. Masyadong mong binibigyan pansin ang sariling napakinabangan. Hindi mo na nabigyang pansin ang iyong kaluluwa. Umawian ka ng buhay sa kaya sa awiting ito, nais ko ibahagi yayang natanggap sa isang Diyos na hari. Siyang nagbigay kulay sa aking buhay. Kalakan sa puso, siyang nagbigay. Sinasunod ang pag-asa ng buhay natin sa kanyang langit ay nakapit. Kung sa buhay na ito'y di mo siya tatanggapin, ay darating. Alaala ng awit na ito, handaan ang kabilang buhay mo. Sa Diyos ang bawat isa ay maharap. Lahat ng ulan ay sa kanyang naganap. Jesus, ang pag-asa ng buhay natin sa kanyang langit ay nakapit.
Parang matay ay naranasin. Ang pag-asa ng buhay natin sa kanya langit ay nakatingin. Kung sa buhay na ito'y di mo siya tatanggapin, kapalakan ay naranasin. Ay So yan po mga kapatid at mga kaibigan, napaganda po ng awitin natin napakinggan kung saan ay laging sinasabi po sa atin na paalaala sa atin lahat. Napakaganda ng mensahe ng ating awitin natin napakinggan. Ito po'y tumutukoy sa pangkasalukuyan nating mga buhay. Bagamat ito po ang tanda sa mga huling mga araw mga kapatid at mga kaibigan, sinasabi po ng ating Panginoon na kung saan ay mga tao ay magiging masyadong busy po sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga gawain. Paano po ang isa po sa mga sign na sinasabi po natin Panginoon, ang mga tanda po ng huling pagpaparito ng anak ng tao o ng ating Panginoon Jesucristo ay ang kagaya po ng kapanahunan nila Noe, kung saan po ang mga tao po ay masyado pong abala sa kanilang mga sarili. Nagsisiinom, sisikain, nag-asawa, at nangangalakal. Ito'y negosyo or business. Kung imulat po natin mga mata sa ating paligid, mga kapatid at mga kaibigan, ito na po ang nangyayari sa atin, kaliwat kanan po, saan ay may mga offer na mga business o kaya mga may nagninegosyo kahit saan, may maraming pagkain, at maraming nag-aasawa. So hindi lamang po ito ordinary po na pag-aasawa, kundi yung pag-asawa po na iba-iba ng mga asawa. Palit ng mga asawa. Ito po'y tumutukoy mga kapatid at mga kaibigan sa mga huling tanda ng ating Panginoon sa pagpaparito ng ating dakilang Diyos. Kaya po mga kapatid at mga kaibigan, ito po'y laging pinapaalala sa atin na magbigay po tayo ng time. Bigyan po natin ng panahon ng ating Diyos upang paglingkuran, sapagkat ito po'y isang napaka-importante o napakahalagang bagay po para sa atin. May bigay po tayo ng panahon para kilalanin natin ang ating dakilang Diyos na ating tagapagligtas. So, kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, isa po ito sa mga dahilan kung bakit narito po tayo upang laging ipaalala po sa sangkatauhan ang kahalagahan po ng panahon para po sa ating dakilang Diyos. Kaya sa umagang ito mga kapatid at mga kaibigan, purihin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa isa na naman pong pagkakataon ng kanyang ibinigay sa atin. Nawa ay nandiyan pa rin po kayo palagi na
nakikinig sa mga salita ng ating Panginoon. Sapagkat ayon nga sa aking sinabi kanina, it is very important po mga kapatid at mga kaibigan na mapakinggan po natin ang salita ng ating Panginoon sapagkat dito po dumadaloy po ang buhay na sinasabi ng ating Panginoon. Ayun po kay Apostol Pedro, nung ang ating Panginoon ay tinanong po sila kung sila ba ay aalis din at tatalikuran ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, kayo rin ba, ibig nyo rin bang umalis, lumayo sa akin? Subalit ang sagot po kay Apostol Pedro, mga kapatid at mga kaibigan, ang sabi niya po, saan kami pupunta? Saan kami paparoon, Panginoon? No? Dahil ikaw lamang po ang nagbibigay, o ikaw lamang po ang may salita na nagbibigay ng buhay. No? So, naintindihan po ni Apostol Pedro, mga kapatid at mga kaibigan, ang kalagahan ng pagkikinig ng mga salita ng ating Panginoon, na kung ito po ating pinakinggan at pinaniwalaan at tinanggap ng buong puso, mga kapatid, ito po dumadaloy ang buhay na walang hanggan, which is, yan po ang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, sa mga oras nito'y ang tema po natin, ang pag-aaralan po natin ngayon, ang tinatawag po na called, chosen, and faithful. So ito po ang tatlong katangian po na hinahanap ng ating Panginoon na maaari niyang makita o gusto niyang makita sa sangkatauhan, mga kapatid at mga kaibigan, itong sinasabi na called, chosen, and faithful. Kung saan po, mga kapatid at mga kaibigan, ito po yung nagbabase sa atin. No? Unahin po natin itong tinatawag po na called. So alam po ba natin itong pagiging pagkatinawag po, ito po yung nag-a-address po ito sa lahat ng tao, mga kapatid. Kung atin po mapapansin dito, sa Book of Revelation chapter 17 verse 14, ay dito po, ang sinasabi po rito na kasama ng ating Panginoon, ito po ang tatlong katangian, ang called, chosen, and faithful. Kung atin pong babasahin dito, ito po yung sinasabi rito, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya ay Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pinili at mga tapat ay nananaig din. Nananaig din. So, ito po, mga kapatid at mga kaibigan, maliwanag po ang sinasabi dito sa Book of Revelation. John po, mga kapatid, John Beloved, na kung saan ito po ang Book of Revelation, ito po ang final na libro o the last book of the Bible, mga kapatid, na kung saan inihayag ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Juan ang mga bagay-bagay na maaaring mangyari sa ating hinaharap. At ang iba po rito, mga kapatid at mga kaibigan, ito po yung unti-unti nang nangyayari dito po sa ating kapanahunan ngayon. So dito po, mga kapatid, ito po ang sinasabi rito ni John, mga kapatid, na kung saan makikipagbaka. Ang tinutukoy po rito, mga kapatid at mga kaibigan, ay ang mga antichrist, na kung saan ito po sila'y makikipagdigma laban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, kung maalala niyo po nung mga nakaraang mga araw, ay napag-aralan natin, mga kapatid, at nabanggit po natin na kung saan, sinasabi ko, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po ba kayo nagtataka na sa ating bansa ngayon, ang kanya-kanyang mga bansa, mga kapatid at mga kaibigan, ay pinapalakas po nila, pinapa-intensify po nila ang kanilang tinatawag na mga sandatahang pangdigma, yung mga soldiers nila nag-upgrade po sila ng mga weapons, yung mga ang iba'y patuloy na nagde-develop ng mga mas mapinsala pang mga armas, o kaya yung mga bomba, mga rockets, yung mga tinatawag ng mga nuclear. So tingnan po natin, mga kapatid, bakit po ba? Ano nga ba ang pinaghahandaan ng mga tao, ng mga bansa, mga kapatid at mga kaibigan, kung walang paparating na mga digmaan? So kung may tatanong po natin sa ating mga sarili, baka sabihin po natin, natural, ini-intensify po nila ang kanilang tinatawag na sandatahang pangdigma dahil upang maprotektahan ang kanilang sariling bansa. Ngunit kung tingnan po natin, mga kapatid, ang nangyayari, in reality po sa ating panahon ngayon, ito ay pong nangyayari sa ating panahon, mga kapatid, kung iisipin natin, malabo pong mangyari na medyo magkakaroon po talaga ng digmaan, bansa laban sa isang bansa, dahil mayroon po silang tinatawag na mga
yung mga nagkakaisa, yung mga leaders na hinahanap nila ang sa mapayapang paraan. Kung may mga problema po, ginagamitan po ng tinatawag na diplomatic na mga paraan po mga kapatid, na kung saan ay pinag-uusapan ng mga leaders, mga kapatid at mga kaibigan, kung ano ang solusyon kung mayroon man, nagkakaroon man ng kaguluhan. No? So, ibig sabihin po mga kapatid, mayroong iba pang pinaghahandaan ang mga bansang ito kung bakit nagde-develop po sila ng mga yung mga malalakas na uri ng mga sandata, kung saan kahit nga itong nababalitaan natin mga kapatid na kahit nga itong Israel ay nakapag-develop po sila ng isang sandata na tinatawag na laser. Kung titingnan po natin, kapag sinabi pong laser mga kapatid at mga kaibigan, ito po'y napakalakas na sandata na talagang mahirap mapigilan. Kahit nga yung ating Presidenteng Duterte dito, nung nagkaroon po ng yung umiinit po ang tensyon doon po sa West Philippine Sea, kung saan ay hinihikayat po ng iba na talagang ipurso po talaga natin ang ating karapatan doon po sa nasabing lugar, dahil po ang China ay pilit na lumalapit sa ating teritoryo at sinahalos unti-unti nang sinasakop ang ating teritoryo. So balit ang sagot po ni Duterte mga kapatid, kung ating pong narinig, sabi niya po na ano ba ang gagawin natin? Magigipagdigma ba tayo? May pag-asa ba tayong mananalo? Sabi niya na kahit ilang minuto lang kayang paabutin ng China ang kanilang mga missiles dito sa atin, at anytime pwedeng mabura ang ating bansa kapag yung mga sandata nila ay talagang tinutok at pinutok papunta dito sa ating upang bombahin tayo. So, naintindihan po yan ni Pangulong Duterte mga kapatid ang posible pong mangyayari. Kung kaya po hanggat maaari ay ginagamit niya ang kanyang utak. Hindi po ito mga kapatid sa pagpropromote po sa ating presidente, kundi ito po pagpapakita lamang po sa maaring mangyari. So naintindihan po natin ang kanyang layunin, dahil sabi niya na talagang marami mapapahama kapag ipinurso po natin o talagang itinulak po natin ang ating karapatan upang angkinin ang nasabing lugar doon po na inaangkin din po ng China, magkakaroon, posible po na magkakaroon ng tinatawag na digmaan. Kaya ito po iniiwasan ng ating Pangulo, dahil alam po ng ating Pangulo na wala po tayong kalaban-laban, para lang po tayong kuto na titirisin. Alam naman po natin ang bansang China ay isang napakalaking bansa. Yung mga soldiers nga nila umaabot na sa mahigit 200 milyon. Just imagine po mga kapatid, mga sundalo pa lang po yan. How much more yung mga sandatahang pangdigma nila, kung gaano karami. Maliban pa po sa Russia, nandiyan pa po China, nandiyan pa po ang kanilang kaalyado na Russia. Isa rin pong lakas po na bansa. Nandiyan rin po ang North Korea. So talagang may hirapan po tayo. Kaya alam po yan ng ating presidente, kahit hanggat maaari, prevent po niya na hindi po magkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng China at ng Pilipinas upang maiwasan ang mas malaki pa pong problema. So mayroon po talaga mangyayari mga kapatid at mga kaibigan. Dito po ay sinasabi rito na ang mga taong ito, mga antichrist, saan po mga kapatid at mga kaibigan, na sinasabi rito na makikipagdigma ito laban sa kordero, sa madaling salita sa ating Panginoon Jesucristo. Ngunit hindi po sila magtatagumpay, dahil ang ating Panginoon ang siyang makapangyarihan sa lahat. Siya ang Panginoon ng Panginoon at hari ng mga hari, at ang mga kasama niya mga kapatid at mga kaibigan, walang iba kundi yung mga tinatawag na kanyang mga lingkod, which is ang katangian po dito mga kapatid, tinawag at mga pinili at mga tapat. Ito pong sinasabi na called and chosen and faithful. Ito po mga kapatid at mga kaibigan ang tatlong katangian ng isang tao na magiging kasama ng ating Panginoon upang pagharian ang mga dito po sa mundong ibabaw. Ang paghari po ng ating Panginoon ay kasama po tayo mga kapatid at mga kaibigan, at hindi po tayo kasama sa mga taong hahatulan doon po sa kamatayan. Kaya po napakahalaga at napaka-importante na maintindihan po natin mga kapatid at mga kaibigan ang kahalagahan nito. Unahin po natin itong tinatawag na call, itong pagkatinawag. Yung pagkatinawag po mga kapatid, it is a freedom po mga kapatid. Freedom is the
royal invitation po ng ating Panginoon. Kumbaga yung pagtawag po ng ating Panginoon, yung ini-invite po tayo ng ating Panginoon, ito po ang tinatawag na royal invitation, na kung saan hindi lamang po basta-basta ito po mga kapatid at mga kaibigan, na imbitasyon lamang. Kaya nga ang ating Panginoon, dito po ay mababasa natin dito sa Revelation chapter 22, verse 17. Dito po ay makikita natin, ito po ang tinatawag na the last invitation in the Bible. Ito po sa chapter 22, verse 17. Ganito po ang pagkasabi, at ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika, at ang nakikinig ay magsabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. So dito po mga kapatid, ini-invite po tayo ng ating Panginoon. Hindi lamang po ito sa atin, hindi lamang po sa akin o kanino man, kundi ito po yung na-address sa lahat ng mga tao na ini-invite mo ng ating Panginoon ang mga tao na lumapit sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, alam niyo po ba, God offer us a lot of chances and privileges po mga kapatid, mga kaibigan. Ang Diyos ay ang ino-offer po ng ating Panginoon mga kapatid, mga chance po yan, mga pagkakataon, at higit sa lahat yung tinatawag po ng mga privileges na kapag tayo po lumapit sa ating Panginoon, ay malaki po talaga ang benepisyo na ating makukuha. Hindi lamang po in physical, hindi lamang po in material, at higit sa lahat po mga kapatid at mga kaibigan, sa spiritual po natin na buhay, sa hinaharap po natin, ay magkakaroon po tayo ng kasiguruhan sa ating kaluluwa. Magkaroon po tayo ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa, mga kapatid. Kung dito man sa mundong ibabaw, tayo may napapagal, tayo may naghihirap, tayo may nababalisa, o kaya kung ano pa man ang ating mga dinaranas, mga kapatid. Just imagine po, ini-invite po tayo ng ating Panginoon. Ito pong tinatawag na call po mga kapatid. Yung pagkatawag po ay hindi po ito sapilitan. Ito po ay kusang loob. For example, ito po yung invitation lamang po sa atin. Kapag kahit nga dito mga kapatid sa mundong ibabaw, kapag tayo po pinadalhan ng tinatawag na invitation card upang dumalo po tayo sa isang salo-salo, ipagpalagay na lang po natin, kasal o kaya birthday o kaya kung ano pa man, talagang lalong-lalo na kapag ang nag-invite po sa atin, sabihin po natin yung malaking pagkatao, sa madaling salita, mga politiko o kaya mga mayayaman, parang natutuwa po tayo na iniimbitahan po tayo ng mga ganyan. Pero sad to say po mga kapatid, dito po sa invitation na ito, ang ating Panginoon mismo ang nag-invite sa atin. Balit, ito po ang realidad mga kapatid, hindi po pinapansin ng mga tao. Iniisip po kasi ng mga tao na hindi totoo ang plataforma ng ating Panginoon. Iniisip po kasi ng mga tao na walang kabuluhan ang paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil lang iniisip po ng tao, buhay tayo ngayon at bukas, maaari tayong mamatay, tapos wala na. Limot na ang ating history. Wala nang buhay pa na nagpapatuloy sa susunod na mga buhay na ating hinaharap. Yun po ang pag-iisip ng iba. Kaya po mapapansin natin, doon po sa sementeryo ay palagi pong nakalagay na RIP, rest in peace. Rest in peace po mga kapatid, mga kaibigan, dahil sa pag-iisip ng mga tao, sa karamihan, na kapag ang tao ay namatay na, inilibing na doon sa sementeryo, tapos na po ang istorya ng kanyang buhay. No, hindi po natin alam, wala po tayong kaalam-alam mga kapatid, na mayroon pa palang naghihintay doon po sa hinaharap. Kaya nga sabang hindi pa po dumating ang time na yon, ay tinatawag po tayo ng ating Panginoon, ini-invite tayo ng ating Panginoon upang pagdating ng araw na yon, na mapunta na tayo doon sa kabilang buhay, hindi po tayo mapahamak mga kapatid, which is babala po yan ng ating Panginoon. Kaya hindi naman po natin makakaila. Hebrews chapter 9 verse 27 ay maliwanag pong sinasabi doon na itinakda sa isang tao na mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sa 2 Corinthians naman chapter 5 verse 10, maliwanag naman ang sinabi ni Apostol Pablo, nang sabi po ni Apostol Pablo mga kapatid at mga kaibigan, na tayo po ihaharap sa hukuman ni Kristo at tayo tatanggap ayon po sa ating mga nagawa, ito man ay mabuti at ito man ay masama. So mga kapatid at mga kaibigan, habang hindi pa po yan dumarating ang mga time na yan, nahatula tayo, haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Sa pagkangayon po tayo po tinatawag ng ating Panginoon na lumapit po tayo sa ating Panginoon.
Huwag po tayo mag-isip mga kapatid at mga kaibigan. Kasi may naririnig po kasi ako mga usap-usapan o kaya yung mga sinasabi na para daw namimilit daw ang ating Panginoon kahit yung kasamahan ng aking misis na kasamahan niya sa trabaho ay talagang parang pini-question niya ang ating Panginoon. Sabi niya, bakit namimilit ang ating Panginoon upang siya paglingkuran? Na? Yun po, dahil bakit kuno kapag ayaw ng tao na maglingkod sa Panginoon, bakit pinapadalhan niya ng mga sakuna, pinapadalhan niya ng mga trahedya, pinapadalhan niya ng mga problema, minsan umaabot sa punto na namamatay ang tao. Bakit daw ganyan? Ganyan po ang iniisip ng isang babae po mga kapatid at mga kaibigan. Quini-question niya ang ating Panginoon na bakit daw parang namimilit ang ating Panginoon. So sad to say mga kapatid na ganyan po ang takbo ng kanyang isip. Dahil ang totoo po ang ating Panginoon, hindi po siya namimilit. Ito po'y kusang loob ng ating Panginoon na nire-remind tayo, may caution lang po yan mga kapatid, may babala ang ating Panginoon, warning lang po yan ng ating Panginoon at ayaw ng ating Panginoon na ikaw, ako, tayong lahat ay mapahamak. Kaya sa anong paraan ay pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoon upang ikaw, ako, tayo ay hindi po tayo mapahamak. Parang ganito lang po yan mga kapatid at mga kaibigan. Halimbawa, ako po'y dumaan sa isang tulay, tapos pagtawid ko po, nakita ko po yung tulay na may crack na at na hindi na po maaaring daanan pa dahil kapag mayroon pong dumaan pa, talagang masisira na at maaaring mahulog doon po sa baba. So ang aking gagawin, nung ako ay nakatawid na, i-stop ako doon at maglalagay po ako ng warning o babala na hanggat maaari, talagang gagawin ko ang lahat upang ang mga tao ay hindi makatawid doon sa tulay na yun. Dahil kapag tumawid sila, ito'y masisira at maaaring mapahamak at mamamatay sila. So ganyan din po ang ating Panginoon mga kapatid at mga kaibigan. Sa anumang paraan, ginagawa ng ating Panginoon ang lahat ng paraan upang paalalahanan tayo, warningan po tayo, bigyan po tayo ng babala upang hindi po tayo mapahamak, upang hindi po natin masabi na pinabayaan tayo ng Panginoon. Hindi ko nga maintindihan mga kapatid at mga kaibigan, bakit po ganyan po ang takbo ng isip ng tao. Kapag pinabayaan naman tayo ng ating Panginoon, hindi na tayo pinapansin ng ating Panginoon, pini-question na naman ang Panginoon. Panginoon, bakit mo ako pinapabayaan? Bakit mo pinahintulutan na ganito? No? Iwan ko lang. Tapos kapag ang Panginoon ay nagbigay ng pansin sa iyo dahil ikaw ay ayaw niyang mapahamak, sa maraming paraan binibigyan tayo ng ating Panginoon ng mga bagay-bagay upang makarealize tayo, tapos sasabihin natin na bakit namimilit ang ating Panginoon. Ang totoo po mga kapatid at mga kaibigan, hindi po namimilit ang ating Panginoon. Kung ito man ay ginagawa ng ating Panginoon na pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga tinatawag na natural disaster, kung pinapaalalahanan man tayo ng ating Panginoon sa mga trahedya, sa mga problema, sa mga karamdaman, ang pulot dulo po niyan mga kapatid at mga kaibigan ay ang pag-ibig ng ating Panginoon, dahil ayaw ng ating Panginoon, ikaw, ako, tayo ay mapahamak. Kundi gusto ng ating Panginoon mga kapatid at mga kaibigan na tayo po ay magkaroon ng mabuting kawakasan. So hindi po ito mga kapatid na pinipilit ng ating Panginoon. Kaya nga sabi mga kapatid, God offer us a lot of chances and privileges. Ang Diyos nag-o-offer sa atin, tinatanyag ng ating Panginoon, binibigay sa atin ng Panginoon ang plataporma ng ating Panginoon. Kung sa politiko pa, politiko, ganito ang politiko. Kapag ako yung binuto, ganito ang aking gagawin. Yung kalsada niyo, papasiminto ko doon. Kung ako ang inyong buboto, madali niyo akong lapitan. Ganyan po ang mga plataporma ng mga politiko. Ang ating Panginoon din naman po, ang sabi po nating Panginoon, kapag tayo po lumapit sa Kanya, ganito ang Kanyang gagawin. Ganyan din po ang plataporma ng ating Panginoon. Subalit, ang kaibahan lang ng ating Panginoon, ng politiko, ang politiko kapag nakaupo na sa pwesto, halos hindi na tayo pinapansin. Kung mayroon lang ilang porsyento po mga kapatid na talagang tapat po sa kanilang layunin na ibig po makapaglingkod sa mga tao. Subalit karamihan po, hindi po yan lingid sa ating kaalaman na kapag nakaupo na po sila sa pwesto, kapag pupunta ka sa kanilang opisina para upang ikaw ay humingi ng tulong o kung ano pa man, dadaan ka muna sa masusing mga daanan na yung mga bodyguard na yan o kaya yung mga staff na yan, yung mga hindi ka kagad papadiretsuhin dun sa kanya. Samantalang nangangampanya pa,
talagang nakikipagkamay pa sa iyo, tinatawag ka pa na amo, ha? Pero kapag nakaupo na, wala na. Halos hindi mo na malapitan, hindi mo na mahagilap. Subalit ang ating Panginoon po, lumalapit ang ating Panginoon, at kung tayo may lumapit, mas higit pa po na bibigyan po tayo ng pansin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi dito mga kapatid, nag-offer ang ating Panginoon ng mga chances, mga pagkakataon at mga pribilehiyo po ng ating Panginoon. Ano po ba rito? Dito po yung mababasa natin dito sa Matthew chapter 11 verse 28. Maliwanag pong sinabi rito ng ating Panginoon Jesucristo mga kapatid, na kapag tayo lumapit sa Kanya, magkakaroon po tayo ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Bagamat tayo po nabibigatan, ang sabi po ng ating Panginoon, kung tayo lamang po lalapit sa Kanya, siya na naman po magbibigay po sa atin ng mga pribilehiyo kung saan ay makakapagpahinga po tayo sa ating mga mabibigat na pasanin. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon, Matthew chapter 11, verse 28 hanggang 29. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat ng mga napapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. O ito pong invitation natin, Panginoon. Ha? Pumarito kayo sa akin, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan. Ha? Sabi ng ating Panginoon, napapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. O invitation po yung natin, Panginoon. May pamimilit bang nangyayari dyan? Wala po mga kapatid. Ito po yung na-address, gaya po ng sinabi, na-address po ito sa lahat ng tao ay tinatawag ng ating Panginoon, at kung sino mang ibig, siya lamang po ang lumalapit. Subalit kung hindi mo ibig, hindi ka naman pipilitin. Ha? Dahil kapag yun nga mga saying po dito sa atin, kung saan, kapag ayaw mo raw, ay maraming dahilan. Subalit kapag gusto mo naman, maraming paraan. So kung ayaw mo, kahit anong paraan pa na ginagawa ng ating Panginoon, talagang marami kang mga dahilan. Marami mong dahil busy o kaya kung ano pa man. Pero kapag gusto mo, kahit anong mangyari po mga kapatid at mga kaibigan, gagawa ka ng paraan upang makalapit sa ating Panginoon kung ginusto mo. Ha? So yan po mga kapatid, sabi rito, ano po ba ang pribilehiyo na binibigay sa atin ating Panginoon? Bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Sabi niya rito, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at magpakumbabang puso, at masumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Masusumpungan po pala natin ang kapahinga nating kaluluwa mga kapatid kung tayo nag-aral sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kilalanin pa po natin ng mas mainam o mas maigi ang ating Panginoon para po talagang makilatis natin, makilala natin kung ano ang magagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Paano naman po natin makikilala ang ating Panginoon kung hindi po tayo lalapit sa ating Panginoon? Makikilala mo lang ang isang tao, mga kapatid at mga kaibigan, kung ikaw ay lalapit sa Kanya, o kaya sasama ka sa Kanya, magkasama kayo ng mga ilang panahon. Diyan mo lang masasabi kung ano ang klaseng taong yan, pag-uugali niyan. Kaya nga maraming mga mag-asawa, ilang taon na naman nag-aasawa po mga kapatid at mga kaibigan, o kaya ilang taon na sila mag-nubyo at nubya, yung boyfriend niya at girlfriend niya. Tapos pagdating po ng yung hindi pa po sila kasal, talagang sweet na sweet po sila palagi. Dahil po sa kaswitan nila, halos lalanggamin na sila kahit mainit ang sikat ng araw, tanghaling tapat, kapag sila po naglalakad, nagkaakbay, nakahawak ang kamay, kapag nakasakay naman po sa sasakyan, kahit maluwag naman ang sakayan, konti lang pasaheros, pero dikit na dikit at nakayakap pa. Pero pagdating po ng sila ay nagkaasawa na, doon na po lumalabas ang tunay na kulay ng tao, ng isa't isa. Kung minsan itong si lalaki, kung dati sweet, ay hindi na sweet, bitter na. Or sour na, yung maasim na, mapait na. Ito namang si babae, ganun din. O kaya nagkakaroon po ng away kung walang pag-ibig na tunay na pag-ibig na namamagitan sa kanilang dalawa, nauuwi po sa paghihiwalay. Dahil nauuwi po sa pagsasakitan, physical na sakitan, at nauuwi po doon sa hiwalayan kung walang pag-ibig. Balit kung mayroon naman pag-ibig po mga kapatid at mga kaibigan, kahit na anong mga dinaranas, ay patuloy pa rin po sa kanilang relasyon.
Sa madaling salita po mga kapatid at mga kaibigan, ang punto po natin dito, makikilala po natin ng isang tao kung siya ay makasama natin na mga ilang mga panahon o mahabang panahon. So ganyan din po sa ating Panginoon mga kapatid at mga kaibigan. Makikilala natin ating Panginoon kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon at pag-aralan po natin ang ating Panginoon kung ano ang kanyang plataforma at kung papaano natin makuha ang kanyang mga pribilehiyo na kanyang sinasabi rito na kapag tayo ay lumapit at pinasan po natin ang kanyang pamatok, ay magkakaroon po tayo ng kapahingahan sa ating kaluluwa. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ito po ang tinatawag na mga pribilehiyo ng ating Panginoon at mga kapatid at mga kaibigan. Dito po sa Isaiah chapter 1 verse 18 po mga kapatid, ito na po ang tinatawag na a call for reconciliation. Tinawag po ng ating Panginoon para makipag-reconcile sa Kanya. Bakit po mga kapatid at mga kaibigan? Ito po ang sinasabi rito. Just imagine, kahit gaano kabigat yung ating mga kasalanan, tinatawag pa rin po tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo tinatakwil ng ating Panginoon. Sabi po rito mga kapatid at mga kaibigan, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan. Naging bahit pa rin po ng ating Panginoon. Sabi natin Panginoon, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magsikatwiran, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Just imagine mga kapatid. Hindi iniisip ng ating Panginoon, hindi tinitingnan ng ating Panginoon kung ano ang ating mga nagawa. At gaano man kalaki ang ating mga kasalanan, ating mga pagkakamali, ating mga pagkukulang, hindi po yan tinitingnan ng ating Panginoon. Tinitingnan ng ating Panginoon kung ano ang nasa puso mo ngayon, yung presente mo ngayon. Walang pakialam ang ating Panginoon kung ano ang nangyari noong mga sinaunang panahon sa buhay mo. Kundi ang tinitingnan ng ating Panginoon, ang mahalaga sa ating Panginoon mga kapatid at mga kaibigan, ang sa ngayon po. Ang presente natin ngayon. Kaya sabi natin, Panginoon, magsiparito kayo sa akin. Ito po, isa sa mga pribilehiyo na sinasabi natin, Panginoon. Hindi po unlike po sa ating panggobernuhan po dito sa ating, dito po sa mundong ibabaw, na kahit na ilang taon, 10 years ka nang nagtatago sa batas, kapag ikaw ay nahuli, pananagutan pa rin mo pa rin niya ang iyong mga kasalanan. Unlike po sa ating Panginoon, na kapag tayo po lumapit sa ating Panginoon, kahit gaano kalaking mga kasalanan, krimen, tayo man siguro, dati siguro ay yung nagumagamit ng mga illegal na droga. Siguro tayo ay mga magnanakaw ng mga unang panahon. Lasinggiro po tayo, siguro, rapist po siguro, kaya murderer. Subalit kapag tayo po'y lumapit sa ating Panginoon, lahat po yan mga kapatid, patatawarin tayo ng ating Panginoon at palalayain tayo ng ating Panginoon. Mula sa ating pagkakulong sa ating mga kasalanan. Unlike po sa ating gobyerno ngayon mga kapatid, malaki pong kaibahan. Kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, naghihintay sa iyo ang kulungan. Subalit dito po mga kapatid sa ating Panginoon, nakagawa ka ng kasalanan, Diyon mismo nakakulong ka. At subalit kapag lumapit ka sa ating Panginoon, on the spot, papalayain ka ng ating Panginoon mula sa pagkakulong, sa kasalanan at sa madilim na ating buhay, na ating nakaraan man. Kaya tayo sabi natin Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Reconciliation po mga kapatid, yan ang ibig ng ating Panginoon. Bagamat ano man ang ating mga may mga tao po talaga na ganito po talaga na iniisip po nila na hindi na po sila mapapatawad ng ating Panginoon dahil po sa laki daw ng kanilang mga kasalanan. So, ang nature po ng ating Panginoon po mga kapatid at mga kaibigan, God is love. Pero yung pag-ibig na yan ng ating Panginoon mga kapatid at mga kaibigan, huwag lamang po nating abusuhin. Dahil kapag inuabuso po natin, unlike po sa sinasabi po nga na ating mga naririnig ngayon, lalo na ito mga tinatawag na LGBTQ community. Sabi nila na don't judge us po, no? Dahil ang sabi nila, only God can judge us and God is love. Yes, ang Diyos ay pag-ibig. Subalit, doon naman po sa mga taong handang magbago sa kanilang mga sarili at handang sumunod sa salita ng ating Panginoon. Yan po, pag-ibig ang ating Panginoon. Subalit kung ang mga tao patuloy po silang nagre-rebuilde sa salita ng ating Panginoon, patuloy po ang tao sa pagsuway sa kalooban ng ating Panginoon, di mo masasabing habang panahon ang Diyos ay pag-ibig para sa iyo. Dahil darating at darating ang panahon na i-judge ka ng ating Panginoon ayon po sa kanyang mga salita. John chapter 12 verse 48,
Maliwanag po ang sinabi po rito mga kapatid. Ating pong basahin. Kung anong sinasabi rito ng ating Panginoon, ng ating Panginoon Jesucristo mga kapatid. Na? Kaya napakahalaga po talaga na tayo po'y tumalima. Tayo po'y makinig at sumunod sa alituntunin ng ating Panginoon upang hindi po tayo maitakwil. Ito po ang sinasabi mga kapatid at mga kaibigan, maliwanag. Kaya yung mga nagsasabi na God is love, ay hindi po tayo dapat mag-judge. Tama po yan, pero alalahanin nyo kapag itinakwil po natin ang salita natin Panginoon, itong salita ito ang magja-judge sa atin. Ito po ang sinasabi John chapter 12 verse 48. Ganito po ang pagkasabi. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya yahatol sa huling araw. Maliwanag po mga kapatid at mga kaibigan. Bagamat God is love, subalit mayroong paghuhukom na gagawin ng ating Panginoon doon sa mga tao na hindi tumalima o hindi nag-respond sa pagtawag ng ating Panginoon. Kaya nga, sa ngayon po mga kapatid, in our present day mga kapatid, we need to respond mga kapatid sa pagtawag ng ating Panginoon upang hindi po tayo mahatulan. Din maliwanag naman po sabi dito sa banal na kasulatan na ang hindi po tumalima o hindi po nakinig sa kanyang salita, kama din ang salita, hindi po tumupad sa salita ng ating Panginoon. Ang maghahatol po ang salita ng ating Panginoon mga kapatid sa mga huling araw. Tapos sasabihin mo na, hindi tayo, ang Diyos ay pag-ibig. Patuloy pa rin sa kanilang mga ginagawa. Gaya yung mga bakla, yung mga tumboy na yan, mga kapatid at mga kaibigan, bagamat ito'y masakit, subalit ang katotohanan po ay siyang magpapalaya po sa atin. Totoo po yan mga kapatid. Baka sabihin nyo na hindi po, baka sabihin niyo po mga kapatid, gawa-gawa lang po natin. O tipong basahin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 10 mga kapatid. Maliwanag pong sinasabi doon na wala pong mga magnanakaw, walang mga lasinggiro, wala pong mga maninirang puri, mga bakla, mga tumboy, hindi po makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Maging sumasamba man sa mga Diyos-Diyosan, hindi makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Kanino po bang salita yan mga kapatid at mga kaibigan? Hindi po yan sa akin, sa ating Panginoon po yan. Dahil dito po yan, makikita po natin yan dito sa banal na kasulatan mga kapatid at mga kaibigan. Baka sabihin nyo na gawa-gawa lang po natin ito Basahin po natin upang masabi po natin na hindi po ito gawa-gawa lang po, kundi ito po'y totoo. Ito po, chapter 6 verse 9 hanggang sa unahan. Ito po mga kapatid at mga kaibigan. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Maliwanag mga kapatid, di ba? Maliwanag na narinig natin na hindi po magsisipagmana sa kaharian ng Diyos ang mga liko. Huwag kayong padaya. Ito na po. Huwag kayong padaya. Yung pagsabi po na huwag kang padaya, yung huwag mong dayain ninyong sarili. Na kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon na bawal o hindi dapat ginagawa, talagang hindi po dapat natin gawin. Dahil kapag ginagawa natin yan, tapos sasabihin natin, God is love, dinadaya po natin ng ating mga sarili, mga kapatid. Maliwanag pong sabi rito, huwag kayong padaya kahit ang mga makikiapid, ni ang mga mananambas sa mga Diyos-Diyosan. Ulitin ko po, hindi po ito akin binasa ko lang po ang sinulat rito ni Apostol Pablo doon po sa mga taga-Korinto. Mananambas sa mga Diyos-Diyosan, yung mga nagpapaskan ng mga santo ninyo, mga Black Nazarene, yung mga Marias, yan po ang mga tinatawag ng mga Diyos-Diyosan. Ni ang mga ngalungya, ni ang mga manang bababae, ni ang mga makikiapid sa kapwa lalaki o kapwa lalaki. Ibig sabihin po yan po yung tinatawag na, kung sa amin pa dito, bayot, kung sa Tagalog pa, bakla, kung sa English pa, gay. Yan po. Talaga hindi po makakapasok ni ang mga magnanakaw, ito na, magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, yung mga lasinggiro. Maliwanag po rito hindi po pinapapasok sa kaharian ng ating Panginoon, baka magkalat doon. Ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ni ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Maliwanag po mga kapatid at mga kaibigan. Binasa lang po natin ang sinulat dito ni Apostol Pablo doon po sa mga taga-Korinto. Ulitin ko po, sinabi po ni Pablo na huwag kayong magpadaya, huwag niyong dayain ang inyong sarili mga kapatid. Huwag po tayong makinig sa mapanlinlang na espiritu na sinasabi po mga kapatid na kahit anong gawin natin, tayo ay maliligtas dahil Diyos ay pag-ibig.
which is wrong po yan mga kapatid, dahil sinasabi po dito sa Galatia, na wag po tayo magpadaya dahil anuman ang ating inihasik, ayun din naman po ang ating aanihin. Kaya kung ikaw ay nag-aani ng mga makasalanan, nung pagsuway mo sa salita ng ating Panginoon, ibig sabihin po niyan mga kapatid, ang yung aanihin ay ang kamatayan o ang paghahatol. Hindi mo naman sinunod ng salita ng ating Panginoon. God is love po mga kapatid. Doon po sa mga tao sa handang magsisi sa kanilang mga kasalanan at talikuran ang kanilang mga likong gawa. God is love. Subalit sa mga taong hindi nagsisisi po mga kapatid, hindi po natin masasabi na God is love dahil hahatulan at hahatulan pa rin po ang mga taong hindi po nananampalataya at hindi po sumusunod sa mga salita ng ating Panginoon. Bagamat ganito po ang sinasabi nating Panginoon mga kapatid, na ini-invite niya tayo sa pagkangayon po. May panahon pa po mga kapatid, hindi pa naman po huli. Kapag narinig po natin ang salita ng ating Panginoon, kapag ikaw ay nanampalataya, huwag kang magdalawang isip po mga kapatid. Lumapit ka kagad sa ating Panginoon. Yan pong sabi natin Panginoon na kahit gaano kalaki ang ating mga kasalanan. Mayroon po isang babae, naalala ko po mga kapatid, mayroon po isang babae na lumapit sa isang lingkod ng ating Panginoon. Nagtanong, sabi niya, Pastor, mapapatawad pa ba ang aking mga kasalanan? Ang sagot po ng isang pastor, sabi niya, bakit, ano ba ang iyong kasalanan? So, ang sagot niya, basta lang Pastor, kung mapapatawad pa ba ang aking kasalanan. Ang sagot ng Pastor, kung ikaw ay magsisi, magpakumbaba, harap ng ating Panginoon, kahit ano pa man ang iyong kasalanan, papatawarin ka ng ating Panginoon. Mayroon po talagang ganyan po mga kapatid. Yung iba naman, hindi daw pumupunta sa church dahil sila ay makasalanan. Doon na daw sila pupunta sa church, doon na sila papasok sa church kung sila ay malinis at bago na. Hindi, maling paniniwala po yan mga kapatid. Yan po ay pandaraya ni Satanas sa atin. Kaya po tayo pumupunta sa church upang tayo po ay malinis sa ating sarili. Dahil doon po sa salita ng ating Panginoon natin makikinig, doon po sa church. Sa pamamagitan po doon, doon po natin na nare-renew yung kalooban natin, yung pagkatao po natin, nahuhugasan po sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Hindi naman po tayo perfecto Ibig sabihin, dahil tayo po ay laging nagkakamali, ibig sabihin, hindi po tayo pupunta sa church. Maling paniniwala po yan mga kapatid at mga kaibigan. Dahil ang ating Panginoon, sabi natin Panginoon, at then doon po sa book of Hebrews chapter 12, verse 1 hanggang 2, looking unto Jesus, the author and the finisher. Finisher po mga kapatid, it means ang ating Panginoon na ang may kakayahan na gawin po tayong perfecto. Sa ating mga sariling paraan, hindi po natin kaya. Only God mga kapatid ang makakagawa po niyan mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ito po ang sinasabi rito mga kapatid, tinawag po tayo ng ating Panginoon para mag-reconcile. Ito pong tinatawag na invitation po, reconciliation po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya dito po sa 2 Chronicles naman po mga kapatid at mga kaibigan, mayroon pong sinabi rito. Chapter 7 verse 14. Ito naman pong mga taong ito, tinawag ng ating Panginoon, conditional po ito, na kung tayo po ito malima sa tawag ng ating Panginoon at sinunod ang kanyang mga utos, ganito po ang gagawin ng ating Panginoon. Chapter 7 verse 14. Ito po ang nasabi. Kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan, hindi po ba, ano po ba ang tawag sa atin dito sa Pilipinas mga kapatid at mga kaibigan? Tinatawag po ito na Christian nation. Sa pangalan ng ating Panginoon, Christian nation, tapos karamihan sa atin dito sa Pilipinas, hindi man lang, ayaw man lang makinig sa salita ng ating Panginoon. Kapag may narinig po tayong may nagpe-preach po ng salita ng ating Panginoon dyan sa tabing daan, dyan po sa may palengke o kaya sa may merkado, pinagtatawanan pa natin. Minsan binibiro-biro pa natin, hinahamak pa natin, tapos nagpapatawag tayo kapag tinanong po tayo, anong reliyon mo? Sasabihin mo, Christian, no? Hindi po ba nakakahiya po yan para sa atin na sinasabi natin, dinadala natin ang pangalan ng ating Panginoon, tapos yung pala taluwas po sa ating mga attitude, sa ating mga ginagawa, hinahamak po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Just imagine po si Apostol Pablo, nung siya pa po ay isa po sa mga persecute po ng mga Christian noong mga sinaunang panahon. Kaya nga si Apostol Pablo kinatatakutan doon po sa Jerusalem at sa mga ibang bayan dahil po sa kanyang
katangiang taglay na siya talaga po'y mabangis. Siya po'y kumuha ng authority mula po sa punong pari, mga sinaunang panahon. Punong pari So, tingnan po natin. Kumuha po siya ng authority sa punong pari, mga kapatid at mga kaibigan, upang pumunta doon sa mga kalapit na mga bayan upang habulin ang mga Christian. Habulin ang mga nananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Nandun na po sila sa daanan, yung tinatawag na daang tarong. Yun po, nagpakita ang ating Panginoon sa kanya ng gaya ng isang makintab na araw. Yung araw ay sumikat na talagang yung lumiwanag ng lumiwanag at siya po'y nahulog sa kabayo. Nung nahulog po siya sa kabayo, ano po ang sinabi niya? Sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, Saulo, Saulo, bakit mo ako ginaganito? Ang sagot ni Apostol Pablo, mga kapatid, sabi niya, sino ka, Panginoon? Ang sagot niya, ako si Jesus, na iyong inuusig. Mula noon mo, mga kapatid, na-realize na, naintindihan niya na hindi pala ang mga tao mismo ang kanya pinipersecute, yung ikanyang inuusig, kundi mismo ang ating Panginoong Hesus. Kaya po kapag mayroon po mga nagpe-preach po ng salita ng ating Panginoon dyan sa daan, na hinahamak po natin, pinagtatawanan po natin siguro, kung ano pa man ating ginagawa, binibiro-biro natin, hindi po sila ang ating binibiro, hindi po sila ating pinagtatawanan, hindi po sila ang ating nilalait, kundi ang ating Panginoon. Gaya po ni Apostol Pablo. Kaya po, mga kapatid, napaka sobra naman siguro ng ating kumpiyansa sa ating sarili, tapos nagpapatawag po tayo na Christian. Ito pong sinasabi rito, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba, Christianism po tayo, magpakumbaba po tayo, sabi rito, mga kapatid at mga kaibigan, magpakumbaba at dumalangin at hanapin ng aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kondisyon po ito, mga kapatid. Kung ang tao tumawag sa ating Panginoon, magpakumbaba sa kanyang sarili at hanapin ang mukha ng ating Panginoon, yung mukha po ng ating Panginoon, which is, yan po ang will ng ating Panginoon, yan po ang salita ng ating Panginoon, kung ano ang ibig ng ating Panginoon, yung pagiging matuwid sa kanyang harapan. Sabi rito, mga kapatid, patatawarin po tayo, pagagalingin ng ating mga lupain. Sa madaling salita po, mga kapatid, mga kaibigan, papagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Pero ang kondisyon po niyan, mga kapatid, magpakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Subalit, baka isipin po natin, mga kapatid at mga kaibigan, lalapit ako sa ating Panginoon dahil narinig ko na sinabi ni pastor na maraming pribilehiyo na ibibigay ang Panginoon sa mga lumalapit sa Kanya. Baka yan po ang mailagay po natin sa ating isip, mga kapatid. Maraming pribilehiyo. Ang sabi ni pastor na aking narinig, baka yun po ang mailagay natin sa ating isipan. Subalit, mayroon po ditong warning sa Apostol Pablo, mga kapatid. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19. Ito po ang sinabi, warning po ito ni Apostol Pablo, kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Yan po. Ibig sabihin, maglingkod tayo sa ating Panginoon, hindi lamang po dahil inaasahan po natin na tatanggap po tayo ng mga pribileyo at biyaya dito po sa katawang lupa natin, sa mundong ibabaw, nandito po tayo ngayon. Kaya sabi po, yan po kasi ang takbo kasi ng mga tao kasi, kapag narinig mo, mayroon pong nagpre-preach na nangaral po na sabi, maglingkod kayo sa Panginoon dahil lahat ng yung anuman ang yung mga karamdaman, pagagalingin ng ating Panginoon sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Anuman ang yung mga karamdaman, pagagalingin ng ating Panginoon. Narinig mo yan. Sabihin mo sa iyong sarili. Sinabi mo sa iyong sarili, pagagalingin ng Panginoon ang karamdaman. Ako may karamdaman ako. Wala akong pera pambili ng gamot. Wala akong pera pampa-ospital. Dahil mahirap lamang ako. Lalapit ako sa Panginoon para pagalingin niya ang aking katawan. Kung ganyan po ang pag-iisip natin, mga kapatid, dahil lamang po sa buhay natin dito sa mundong ibabaw, sinasabi po rito ni Apostol Pablo, mga kapatid, tayo ay kahabag-habag, mga kapatid, dahil temporary lang ang iniisip natin. Yes, anytime pwede po tayong maka-receive ng healing sa ating katawan. Subalit kung ang ating focus po, mga kapatid, at ating layunin ay ang hindi po paglingkuran ang ating Panginoon at hindi po natin iniisip ang mga
darating pang panahon, sabi ni Apostol Pablo, tayo po ay mas kawawang tao mga kapatid. Iniisip natin, umaasa tayo kay Kristo dahil lamang sa buhay natin ngayon, dahil nakakatanggap tayo ng mga pribilehiyo na mula sa ating Panginoon, dahil yun ang narinig mo. Sabi ni Apostol Pedro dito, ni Apostol Pablo rito mga kapatid, na sa lahat ng mga tao, ang lalong kahabag-habag ay ikaw, kung yan ang iyong iniisip, kung yan ang takbo ng iyong isip mga kapatid. Kaya po mga kapatid at mga kaibigan, kung tayo may lumapit, tayo may tumugon sa pagtawag ng ating Panginoon, gawin po natin ito ng taos-puso. Gaya na sinasabi ni Apostol Pablo, na hindi sa paglilingkod na gaya ng mga tao, kundi sa ating Panginoon. Taos-pusong gawin po natin ito. Yung walang pag-iimbot mga kapatid, yung walang reklamo, gawin po natin ito ayon po sa ating kagustuhan. At yun naman po yung nakikita ng ating Panginoon mga kapatid. Pangalawa po dito, yung tinatawag po na choosing. Ito pong choosing mga kapatid. To be chosen is the result of how we respond the call of God. Ano po mga kapatid at mga kaibigan? Para po tayo magiging pinili po, matawag po tayong pinili mga kapatid at mga kaibigan, kailangan po natin mag-respond sa tawag ng ating Panginoon. Ano po ba ang pag-response dito mga kapatid? Dito po sa Filipos chapter 2 verse 12 ay maliwanag po ang sinasabi rito ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Filipos. Dito po mga kapatid, chapter 2 verse 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung papaano ang iyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawin inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sabi po rito ni Apostol Pablo mga kapatid at mga kaibigan, work out your own salvation with fear and trembling. I-work out, ibig sabihin, i-practice, i-apply sa sarili mga kapatid at mga kaibigan ang salita ng ating Panginoon upang tayo po'y matawag na tayo ay pinili o choosing mga kapatid. Depende, sa madaling salita po, depende po yan sa iyong pag-respond sa salita ng ating Panginoon. Now, kung narinig mo ang salita ng ating Panginoon at ikaw ay nanampalataya, tinanggap mo ang salita ng ating Panginoon at pinamuhay mo, namuhay ka sa harap ng ating Panginoon na may takot sa Kanya, na sumusunod sa salita ng ating Panginoon, ikaw ay pinili ng ating Panginoon. Subalit, kung ikaw ay nakinig sa salita ng ating Panginoon, pumasok dito sa kabilang tainga, lumabas dito sa kabilang tainga, hindi mo masasabing ikaw ay pinili. Huwag mong ipagmalaki mga kapatid at mga kaibigan na lagi mong sinasabi, God is love. Dahil ang ating Panginoon po ay just po siya. Tinitingnan ng ating Panginoon kung anong pagsisikap natin upang paglingkuran siya. Tinitingnan ng ating Panginoon kung pinagsisilbihan ba natin ang ating Panginoon na may quality. Yung may dating, may kay, yung pagsiserve natin sa ating Panginoon. Yan po ang tinitingnan ng ating Panginoon. Kaya lagi po sinasabi ni Apostol Pablo mga kapatid, pinapaalala niya sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 hanggang sa unahan, maliwanag na maliwanag po mga kapatid na sinasabi ni Apostol Pablo na kahit na ako ang pinaka-wise o pinakamarunong sa lahat ng mga tao na kaya kong i-translate ang salita ng anghel. O kaya sabi niya, kahit na ibigay ko pa ang aking sarili upang sunugin, ihaing handog sa ating Panginoon, subalit wala akong pag-ibig, sabi nating Panginoon, wala pa ring kwenta. Nagmamatter po yan ang pagsiserve natin sa ating Panginoon sa ating pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Hindi po natin matataguan ng ating Panginoon, hindi po tayo pwede magkunwari sa ating Panginoon. Sasabihin mo, Panginoon, nais kong ikaw ay paglingkuran. Panginoon, ako ay nananampalataya sa iyo. Subalit ang iyong puso naman, hindi naman yun ang iyong dinedesire. Kaya po mga kapatid at mga kaibigan, tinitingnan po yun ang ating Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Trabahuin mo. Hindi yung pagkarinig po ng salita nating Panginoon, lumabas po dito sa kabila, tapos nilimot mo na, wala na. O kaya napabaptize ka man sa pangalan nating Panginoon, nakapaglingkod ka ng ilang panahon, ilang buwan, ilang araw, ilang taon, tapos hindi ka rin naman nagpatuloy sa paglilingkod dahil sa iyong pag-ibig sa sanlibutan ito. Dahil sa pagiging hindi rin po yan mga kapatid. Ang salita ng ating Panginoon mga kapatid, talagang tumutukoy po na
Sabi po natin, Panginoon, na magpatuloy hanggang sa wakas, yan lang po talaga maliligtas eh. Ha? Lifetime po kasi ito eh. Wala po, kumbaga sa madaling salita po, wala po itong tinatawag na retirement. Wala po itong resign. Wala po sinatawag ng mga resign na yan o retirement na ano, gaya ng nasa trabaho natin na maaari po tayo mag-resign, maaari po tayo mag-retire. Dito po wala eh. Hanggat tayo po may buhay, hanggat po tayo po may lakas upang mapaglingkuran natin Panginoon, dapat po talaga natin pinaglilingkuran at tinutupad ang salita ng ating Panginoon. Yun po ang basihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Till death do us part, mga kapatid at mga kaibigan. Madalas po natin yung makikita yung salitang yan, ang maririnig yan sa mag-asawa habang sila ay kinakasal. Promise. To bitter and worse. Till death do us part. Yan po, lagi sinasabi. Nagpa-promise yan, pero may naririnig po ako, isang buwan lang, isang linggo lang, o kaya mga ilang mga panahon lang, naghihiwalay na dahil hindi lang magkasundo sa kunting mga maliliit na mga bagay-bagay. So, kung walang pag-ibig talaga na nagmumula sa ating Panginoon na nagbibigkis, talagang mawawala po mga kapatid at mga kaibigan. Masisira ang pundasyon ng iyong pamilya kung walang pag-ibig. Subalit kung ang Diyos ang sentro sa inyong pamilya, sa inyong mag-asawa o kaya kung ano pa man, talagang nandyan po ang pagpapala ng ating Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. No? So work out your own salvation with fear. Trabahuin natin, i-work out natin, i-practice natin, i-apply natin ang salita ng ating Panginoon. Yan po ang masasabi po nating choosing. Kaya po mga kapatid at mga kaibigan, sana po ay bigyan po natin ng pansin. Pahalagahan po natin ang salita ng ating Panginoon. Dito naman po ang pangatlo, ito pong tinatawag na faithful. Ang faithful po mga kapatid at mga kaibigan. To be faithful, we need to give our full loyalty to God. Yung bibinigay po natin ang pagiging buo, ang ating pagiging loyal sa ating Panginoon. Yan po ang hinahanap ng ating Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Ito pong babasahin natin dito po sa Revelation chapter 2 verse 10. Ito po ang aking sinasabi, mga kapatid at mga kaibigan. Ito pong babasahin. Chapter 2 verse 10. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok. At magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ito po ang sinasabi ko, mga kapatid. To be faithful, we need to give our full loyalty to God, mga kapatid at mga kaibigan. Para masabi talagang faithful po tayo, handa po natin suungin o handa po natin ibigay ang lahat. Yung magiging loyal po tayo sa ating Panginoon. Ano po bang ibig sabihin ng loyal po, mga kapatid at mga kaibigan? Ang loyal po, isa po sa meaning sa loyal is devoted. Now, yung devoted naman po, matatawag po natin yung mga kapatid na yung complete devotion. Yung kompleto yung pag-devotion natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, minsan, ay napapahanga po ako sa attitude po ng ilan. Kung saan yung pagiging devoted nila sa kanilang pananampalataya, talagang hindi po biro. So, ang problema nga lang pong mga kapatid at mga kaibigan, sa mali pong paraan nila na ipapakita. Kaya sabi nga ng ating Panginoon, mga kapatid, na Panginoon na Espiritu at ang lahat ng sumamba sa Kanya, kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Yung Espiritu po, hindi po nakikita. Yung katotohanan naman po sa tamang paraan po, ang pagsamba sa ating Panginoon. Ang problema po kasi, although devoted po sila, ang problema sa maling paraan at sa maling way po nila sinasamba ang kanilang, kung paano po sila nananampalataya. Balit po, kung pagiging dedicated po, mga kapatid,
talagang makikita po natin sila ay dedicated at handa po silang ipaglaban ang kanilang pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, hindi po natin may kakaila. Hindi po natin may kakaila mga kapatid at mga kaibigan na dito po sa mundong ibabaw, dahil po may mga ilang po mga tao, dahil po sa kanilang pananampalataya, handa po nilang ipaglaban ang kanilang pananampalataya, handa po silang pumatay. At handa rin po silang mamatay. Isa po sa Japan po mga kapatid, noong mga sinaunang panahon, nagkaroon po pa ng digmaan sa pagitan po ng Japan at ng US po mga kapatid. Alam niyo po ba kung bakit ang mga Japanese kapag sila po ay sa tingin nila ay mga dihado na sila ay yung willing po sila mamatay mga kapatid? Dahil po ang doctrine po nila mga kapatid, yung inilagay po talaga sa kanilang mga isip ay ganito, na kapag ikaw ay namatay, na nakatayo ka sa iyong pananampalataya, ibig sabihin pinaglaban mo hanggang sa huli ng iyong buhay, ikaw ay makakasama doon sa kanilang pinanampalatayahan na Diyos doon sa paradise. Ganyan po ang kanilang paniniwala, kaya hindi po sila nag-aatubili na gumawa ng ganyan po mga kapatid, mga sinaunang panahon. Kahit ngayon po mga kapatid, ito yung mga tinatawag po na mga suicide bombers. Ganon din po ang kanilang mga doktrina bagamat ganun po ang kanilang ginagawa, pero ang kanilang pananampalataya, ganyan po kasi. So, just imagine, handa po silang gumawa ng ganyan kahit na mapahamak ang kanilang sarili for the sake po sa kanilang pananampalataya. So, yan po ang hinahanap kasi ang quality ng faith mga kapatid, mga kaibigan. Ganyang uri ang faith na hinahanap ng ating Panginoon, yung pagiging loyal natin na handa po nating ibigay ang lahat sa ating Panginoon, maging ang sarili po nating buhay mga kapatid ay handa po nating ibigay para po sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang problema nga lang po mga kapatid, gusto po natin maligtas, gusto natin magpatawag tayo na chosen, faithful, subalit konting problema lamang po iniiwan ng Panginoon. Hindi ko nga po maintindihan mga kapatid at mga kaibigan na gusto maglingkod sa ating Panginoon, nagkaroon po ng hindi po magandang pagkakaintindihan ng kanyang kapatid. Ang unang-una niyang iniiwan ang ating Panginoon. Ewan ko lang kung anong connection doon. Diba? Napansin niyo po ba niyan mga kapatid na kapag ikaw ay mayroon pong taong hindi po hindi ka po kayo nagkaroon ng magandang pagkakaintindihan, lalong-lalo na sa loob ng church, ang unang-una mong iniiwan ang ating Panginoon. Bakit? Hindi ka na sumasamba, hindi ka na pumupunta sa church. Kunting problema lang, kunting sakit lang, kunting mga bagay-bagay lamang, dahil lamang sa labahin, hindi ka makakapunta sa church. Tapos, faithful ang tawag, no? Hindi po yan mga kapatid at mga kaibigan. Sa pagkakaalam ko po, ang faithful po na yung tinatawag po kasi sa sundalo, yung never complain, walang reklamo. Yan po sinasabi ni Apostol Pablo, na gawin po natin ng lahat, alang-alang sa paglilingkod sa ating Panginoon, dahil hindi tao ang ating pinaglilingkuran, kundi ang ating dakilang Diyos. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, napakahalaga. Napaka-importante po mga kapatid. Itong called, chosen, and faithful. Ulitin ko po, ito po pagkat tinawag, lahat po ito ng mga tao. Yung pagiging chosen naman po, depende po yan sa pag-response natin sa salita ng ating Panginoon. At yung pagiging faithful naman po mga kapatid at mga kaibigan, kung paano po natin pinaglaban ang ating pananampalataya. Kung paano po tayo, kung paano po natin ginanap itong salita ng ating Panginoon sa ating buhay. Yung naglilingkod po tayo na may quality po mga kapatid. Kung paano po natin pinaglaban ang katotohanan, ang salita ng ating Panginoon. Gaya po ng mga taong tinatawag po sa Babylonian na si Shadrach, Meshach, at si Abednego. Sa Hebrews name naman po si Misael, Ananias, Azarias. Pinaglaban po nila ang katotohanan mga kapatid at mga kaibigan. Ulitin po natin yung story yan mga kapatid, nung sila po ay hinatulan, doon po itatapon po sila doon po sa Hodno. Yung sabi po ng hari, sino ba makapagliligtas sa inyo mula sa aking kamay? Bakit hindi kayo sumamba sa ginawa niyang rebulto? Ano po ang sabi po ng mga taong ito? Hindi po namin kailangan sumagot sa iyo.
mahal na hari. Kung ganun ang aming Panginoon ang siyang makapagliligtas sa amin, sabi nila. Subalit sinabi pa nila mga kapatid, subalit kung hindi man kami iligtas ng aming Diyos na aming pinanampalatayahan, ng aming pinaglilingkuran, ibig mong malaman, Haring Nabucodonosor, na hindi kami luluhod at sasamba sa rebulto na iyong ginawa. Kaya nagalit ng gusto. Itong si King Nebuchadnezzar. Anong kanyang ginawa? Pinatapon kaagad ang 3 lalaki doon po sa apoy. 7 times ang init. Napakainit po talaga. Pero laking gulat po niya mga kapatid at mga kaibigan. Hindi man lang nagalusan o nasunog o napasok ang mga taong ito. Bakit po mga kapatid? Pinahintulutan nating Panginoon na mapunta doon, subalit pinag-ingatan. Kung iba pa siguro yun, takot na. Luhod na lang tayo dahil talagang ihuhulog po tayo dun sa apoy. Pero itong mga taong ito, yan po ang hinahanap ng ating Panginoon. Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya maging hanggang sa kamatayan, mga kapatid at mga kaibigan. Yan ang tinatawag na faithful. At hindi lamang po yan mga kapatid at mga kaibigan, kundi kung papaano mo ginagawa ang iyong obligasyon bilang lingkod ng ating Panginoon. Bakit po mga kapatid at mga kaibigan? Ito po ang sinasabi rito mga kapatid dito po sa Romans chapter 8 verse 35. Atin pong babasahin. Romans chapter 8 verse 35. Ito po ang sinasabi. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak. Ito na po ang sinasabi ko kanina mga kapatid. Pagiging faithful po kung paano po natin ipinaglalaban ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Faithful is a good stewardship of God, mga kapatid. Sa po yan mga kapatid, dito po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ito naman po ang pagpakita natin sa ating kung paano po natin ginaganap ang ating tungkulin bilang mga alagad ng ating Panginoon. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Ito na po yung sinasabi ko mga kapatid at mga kaibigan. Maging tapat ang mga katiwala. Tayo po, nung tayo po ay nag-respond sa tawag ng ating Panginoon, pinagkatiwalaan po tayo ng ating Panginoon, kailangan lang po natin maging tapat. Ibig sabihin, tapat po, may nakakita man sa atin o hindi, ginagawa natin ang ating tungkulin. Hindi po, gaya po ng mga naririnig natin, na kapag wala ang kanilang amo, ay nagbubulakbol din po sa kanilang trabaho o kaya tungkulin. Sa ating Panginoon po, Diyos ang ating pinaglilingkuran at alam ng ating Panginoon ang lahat ng mga bagay. Wala po tayong maaaring itago sa ating Panginoon, kaya hindi po tayo maaaring magbulakbol sa harap ng ating Panginoon. Sabi dito, kailangan magpakita. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Required po talaga ang pagiging tapat. Pinagkatiwalaan po tayo kasi ng ating Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. So, dito, may mababasa pa po tayo dito sa Book of Romans chapter 12 verse 4 hanggang 8 na kung ano man ang gift na binigay sa iyo ng ating Panginoon, kailangan po natin yang gawin. Gampanan po natin yan mga kapatid. Dahil tinitingnan po ng ating Panginoon yan kung tinutupad ba natin. Hindi mo naman kasi matatawag na faithful po tayo mga kapatid as long as kung hindi po natin ginaganap ang ating tungkulin. Hindi lamang po ito sa pinaglalaban po natin ating pananampalataya. Mayroon naman po ibang tao talagang pinaglalaban nilang kanilang palataya. Kristiyano ako. Handa siyang mamatay na pagiging Kristiyano, pero yung tungkulin niya naman po mga kapatid, halimbawa, yung tungkulin niya, yung gift o trabaho na binigay sa kanya ng Panginoon is to preach the word of God. O kaya yung to teach. O kaya sa ano pa mga gift na binigay sa ating Panginoon, pero hindi naman niya sinunod. Hindi, wala rin po yan mga kapatid at mga kaibigan. Nagbulakbol din naman po siya sa kanyang gawain. Nakatukas sa kanya, ganito ang iyong gawin. Tapos hindi niya ginawa.
Hindi naman po natin matatawagin na faithful. Ito kasing word na faithful, mga kaibigan, combination po ito kasi ng attitude at saka yung faith natin sa ating Panginoon. Combination po yan, mga kapatid, ng ating attitude at yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kaya nga sabi rito ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 4 hanggang 8, ganito po ang sabi ni Apostol Pablo: sapagkat kung paano isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. O ito po tumutukoy sa mga gawain. Ito po, ay gayon din tayo na marami sa isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay manghuhula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang pagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob, ang nagpupuno ay magsikap, ang nahabag ay magsaya. O yan po, mga kapatid, maliwanag po. Ito po tumutukoy sa ating mga gawain, sa ating mga obligasyon bilang kaparte ng katawan ni Kristo. Yan po, mga kapatid at mga kaibigan. Sa po yan, sa karakter po ng pagiging faithful. Kaya po, mga kapatid at mga kaibigan, dito po sa 1 Peter chapter 4 verse 10. Ito po, hindi po ba kayo nagtataka, mga kapatid at mga kaibigan, bakit iba-iba po ang mga gawain natin? Bakit iba-iba po ang mga gift natin na binigay sa atin ng ating Panginoon? Ito po, mababasa po natin dito yan sa 1 Peter chapter 4 verse 10. Ito po ang sinabi: na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabuting katiwala ng magsaganang biyaya ng Diyos. Maliwanag po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya pala iba-iba ang gift natin para gamitin natin sa paglilingkod sa ating kapwa. To help, mga kapatid at mga kaibigan. Yan po ang layunin yan. Sa ating katawan, hindi lahat po tayo kamay, hindi po lahat paa, hindi po lahat ulo. Subalit, isang katawan at nagtutulungan. Yan po ang ibig sabihin po, mga kapatid. Isa po yan sa binabasihan nating Panginoon kung tayo ay faithful. Kaya, umagang ito, mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat at maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa isa na naman pong pagkakataon na kanyang binigay sa atin, na sana po sa susunod pa po ng mga panahon ay nandito pa rin po kayo upang makinig sa mga salita ng ating Panginoon. So, ulitin ko po, mga kapatid, called, chosen, and faithful. Mayroon po tayong error dito sa ating title, mga kapatid. Kulang ng letter N. Naging choose lang po. Ganun pa man po, mga kapatid at mga kaibigan. Ulitin ko po, ang kasama ng ating Panginoon na maghahari ay ang mga tinatawag na called, chosen, and faithful. Ito po ang mga taong tinawag. Kusang loob po tayo nag-response at ginanap po natin ang kalooban. Kaya po tayo tinawag na faithful. Sa umagang ito, mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Lahat po ng kapurihan na sa ating Panginoon lamang po. At sana po ay sa sunod ng mga panahon, sama-sama pa rin po tayo upang pag-aralan at pakinggan ang mga salita ng ating Panginoon. Sana po ay may natutunan tayo kahit mga kunting mga bagay-bagay lamang po sa mga oras nito. So, bago po tayo magpaalam, tayo po muna ay magpasalamat sa ating Panginoon. At kung kayo man ay may mga katanungan, maaari po kayo magtanong, mga kapatid at mga kaibigan. So, hanapin nyo lamang po ang Christian House of Prayer. May logo na I Love Jesus. At maaari na po kayo makapag-comment o kaya makapag-post kung ano man ang ibig ninyong itanong o kung ano pa man po. Balit, itong gawain ito, mga kapatid at mga kaibigan, ito po gawain po para i-promote po natin ang salita ng ating Panginoon. Ang kalulahatian ng ating Panginoon. So, purihin ang ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po magpasalamat sa ating Panginoon. O dakilang Diyos na aming tagapagligtas, purihin ka, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, namin pinapasalamatan ng Diyos sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Ay mabuting layunin, Panginoon, na iligtas ang lahat, Panginoon.
Lord, sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming pagsalansang, Panginoon, nananatili ka pa rin, Panginoon, na ino-offer mo, Panginoon, ang mga privileges, Panginoon, at mga chances, Panginoon, na iyong binibigay sa amin. Kami ay lumapit lamang sa iyo, Panginoon, upang ikaw ay paglingkuran, upang matamo namin, Panginoon, ay yung dakilang pag-ibig, ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din Diyos sa mga oras na ito, at nawa, mga salita namin na pakinggan, pag-aralan, ito po'y manatili sa aming mga puso at isipan, Panginoon. At kami po ay maglingkod sa iyo, Panginoon. Mag-response po kami, Panginoon, sa iyong pagtawag, Panginoon, at gawin po namin ang iyong kalooban hanggang sa mga kauli-huli ang sandali ng aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Wala po kami magagawa sa inyong mga sarili, Panginoon. Subalit, tiwala po kami, Panginoon. Nananampalataya at nananalig po kami, Panginoon. Ang iyong makapangyarihan kamay, Panginoon, ay handang tumulong at gumabay sa aming, Panginoon. Kaya sa mga oras nito, maraming salamat, Panginoon, at nawa, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig at makikinig pa. Patuloy kang pumilo sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na mayroong mga problema at mga paghihirap, Panginoon, physically man, Panginoon, kung may mga karamdaman. Iabot mo yung dakilang pag-ibig, Panginoon, at ay yung awa, Panginoon, na pagalingin ang lahat ng mga karamdaman, Panginoon, sa mga oras nito. Panginoon, provide mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, pang-araw-araw, higit sa lahat, O Diyos, sa mga bagay na aming magagamit, Panginoon, upang ikaw ay paglingkuran, pagsilbihan, Panginoon. Bless mo, Lord, ang bawat isa sa amin, ang pamilya. Pag-ingatan mo, Panginoon, saan man kami pumaroon, pag-ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. At kahit na, Panginoon, sa emotional problem, Panginoon, ikaw ay magbigay ng kapayapaan, O Diyos, sa aming puso at isipan, Panginoon. Upang makilala ng lahat, Panginoon, na ikaw ang dakilang Diyos na aming tagapagligtas, na aming pinaglilingkuran ay totoong Diyos, Panginoong Isus. Kaya sa mga oras na ito, aking pong dinadalangin, pinapasalamatan. Nalapit sa iyo, Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan. Sa pangalan mo, Panginoon Isus. Amen at amen.